Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Erwin, 21 years old. Third year college na ako. Isang taon na lang sana, makakapagtapos na ako ng kursong computer science. Pero minsan, hindi sapat ang sipag kapag sunod-sunod kang sinusubok ng buhay. Na-stroke ang papa ko at hindi na siya makapagtrabaho. Si mama naman, nagsa-sideline ng paglalaba, pero halos hindi na sapat ang kinikita niya para sa araw-araw naming gastusin. May trabaho rin naman ako. Call center agent ako sa gabi at estudyante sa umaga. Halos wala na akong tulog kakahabol sa oras. Akala ng iba, sapat na yun. Pero ang totoo, sapat lang ang kinikita ko para maitawid ang sarili kong tuition, pamasahe, projects, pagkain, at iba pang gastusin sa pag-aaral. May dalawa pa akong kapatid na nasa high school. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang pangarap ko ang nakasalalay. Pati kinabukasan ng pamilya namin. Mahirap maging estudyanteng ikaw mismo ang nagpapaaral sa sarili mo. Wala kang mahingan ng dagdag na baon. Wala kang matatakbuhan kapag kulang ang pambayad sa tuition. Kapag may bigla ang bayarin sa school, ikaw lang ang mag-iisip kung saan kukuha ng pera. Habang ang ibang estudyante ang iniisip lang ay exams at deadlines, ikaw iniisip mo rin kung paano pagkakasyahin ang pera hanggang sa susunod na sahod. Dumating sa punto na kailangan kong mamili. Tutulong ba ako sa pamilya ko? O ipagpapatuloy ko ang pag-aaral na ilang taon ko nang pinaghihirapan? Pero ayaw ko talagang huminto. Ayokong masayang ang lahat ng sakripisyo ko. Kaya naghahanap pa ako ng ibang paraan para kumita. Hanggang sa dumating ako sa desisyong hindi ko kailanman inakalang gagawin ko. Ang ibenta ang sarili kong laman kapalit ng pera. Nag-callboy ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil pakiramdam ko, iyon na lang ang natitirang paraan para maipagpatuloy ko ang pag-aaral at matulungan ang pamilya ko. Mabilis akong nakahanap ng mga kliyente para sa serbisyo ko. Nagsimula lang ako sa pagpo-post sa X. At noong una, paisa-isa lang ang kumukuha sa akin. Pero habang tumatagal, dumadami na sila. Nagpo-post din kasi ako ng mga video ko sa X. At masasabi kong meron talaga akong maipagmamalaki. Malaki ang tarog ko. At dahil doon, hindi na ako nababakante. Lagi akong may booking. Ang rate ko is 2,500. All in na yun, kasama ang chups at bembang. Panalo ka talaga. Napakagaling mo. Sulit yung bayad ko. Sabi ng isang client ko, kakatapos lang namin magbembang. Buti naman po na satisfy kayo, sagot ko. Pero deep inside, diring-diri ako sa sarili ko. Kasi yung client na nasa harap ko, matanda na. Mas matanda pa kay Papa. Pero wala naman akong choice. Binayaran niya ako ng 10,000 pesos. Sobrang galante din niya. Kaya kahit nandidiri ako, pinatos ko na. Pera din ito. Sige, mauna na ako. Next time ulit. Sabi niya, tapos lumabas na siya ng motel. Ako naman, naligo na ako. Kinuskus ko ng mabuti yung katawan ko ng sabon para mawala yung bakas ng laway at mga halik niya sa katawan ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi na yun maalis. Gusto kong umiiyak. Gusto kong huminto na sa ginagawa ko. Pero tinatanong ko palagi yung sarili ko. Paano yung mga pangarap ko? Paano yung pamilya ko na umaasa sa akin? Kahit labag sa loob ko, magpapatuloy lang ako. Hanggang sa dumating yung araw na maging financially stable na ako at doon pa lang ako pwedeng tumigil. Pagkatapos kong maligo, nag-book na ako ng angkas at lumabas ng motel.
Meron pa kasi akong isang client na pupuntahan sa Mandaluyong. Kaya ko pa naman magpalabas. Sayang din kasi yung pera. Pagdating ko sa place ng client, dumiretso na ako sa condo unit niya, sa Sky Garden. Nag-doorbell ako sa unit niya at agad naman niya akong pinagbuksan. Sorry, medyo late ako. Na-traffic kasi ako, sabi ko habang pilit ng ngumiti. Kahit ang totoo, kakatapos ko lang ng isang booking bago pumunta rito. Okay lang. Kalmado niyang sagot. Parang wala lang sa kanya kahit medyo pinag-antay ko siya. Tapos pinapasok niya ako sa loob ng kondo niya. Tahimik kami saglit tapos nagsalita siya. Ano, start na tayo? Ready ka na? Tanong niya. Tumango lang ako. Tapos lumapit ako sa kanya at sinumulan ko na siyang pasayahin. Nasa kalagitnaan na kami ng ginagawa namin nang biglang tumunog ang phone ng client ko. Napahinto siya sandali at agad itong kinuha para tingnan kung sino ang tumatawag o nag-message. Napansin ko na parang nag-iba yung ekspresyon ng mukha niya. Parang nainis or na bad trip sa nakita niyang notification. Hindi ko pa man naiintindihan kung anong nangyayari. Bigla niya akong kinausap. Next time na lang natin ituloy ito. May bisita akong darating. Magbihis ka na, sabi niya. Sure po kayo. Hindi pa tayo tapos. Sagot ko. Okay lang. Babayaran pa rin kita ng buo. Bilisan mo na magbihis. Sabi niya. Sabay kuha ng wallet niya. Kinuha niya ang pera at inabot sa akin nang hindi na ako tinitingnan. Tahimik akong tumango at mabilis akong nagbihis. Thank you, sir. Chat lang kayo ulit if need ninyo ako, sabi ko. Tapos lumabas na ako ng unit niya. Kung sino man yung nag-message or nag-text sa kanya, kahit papaano, napangiti ako sa isip ko. Kahit paano hindi ako magagalaw at makakapagpahinga yung katawan ko na saglit. Pagkatapos nun, umuwi na ako sa bahay para magpahinga. Dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng pagkain at gamot ni Papa. Pagdating sa bahay, binigay ko yung pagkain at mga gamot kay Mama, tapos dumiretso na ako sa kwarto ko para magpahinga. Buti na lang, day off ko bukas. Kahit papaano, may oras din akong huminga at magpahinga. Humiga ako sa kama, pinikit ang mga mata, at hinayaan ang sarili kong makatulog. Mabilis lang lumipas yung araw. Parang hindi ko man lang naramdaman yung day off ko. Parang pumikit lang ako, tapos na agad. Pagdilat ko, Monday na ulit. Kailangan ko na namang pumasok sa trabaho bilang call center agent. Sa totoo lang, pagod na rin ako mag-take ng calls. Halos wala nang pahinga. Lagi kaming queuing. Sunod-sunod ang calls tapos puro irate customer pa. Napaisip tuloy ako, itutuloy ko pa ba? Mag-e-enroll pa ba ako sa susunod na pasukan? Sa ngayon pa lang, hirap na ako. Halos ubos na yung lakas ko sa trabaho at pagko-callboy ko. Paano pa kaya kung pagsasabayin ko pa yung pag-aaral? Hindi naman ako pwedeng tumigil sa work or pag-callboy kasi need ko ng pera. Gusto kong mag-aral. Gusto kong may marating. Pero sa sitwasyon ko ngayon, parang ang bigat-bigat ng lahat. Parang bawat desisyon may kapalit. Kaya napagdesisyonan ko na huminto muna sa pag-aaral. Hindi ako mag-i-enroll sa susunod na pasukan. Mag-iipon muna ako, tapos saka na lang ako babalik kapag handa na ulit ako. Masakit yung desisyon, pero kailangan. Kaya ang ginawa ko, as sineryoso ko yung trabaho ko sa call center para magkaroon ako ng maraming incentives since telco kami at may komisyon kapag nakabenta. Tapos mas ginalingan ko pa sa pagkuha ng bookings. Palagi ako nagpo-post ng video ko sa X. Hanggang sa nakilala ko ng si Sergio, isang lalaki na mamahalin ko ng sobra at babago sa buhay ko. OnlyFans creator si Sergio. Sobrang famous niya sa X. Isang araw nag-message siya sa akin sa X account ko. Ang hot ng mga videos mo. Gusto mo ba collab tayo? Sabi niya. Magkano naman ang hatian? Tanong ko. 50-50 tayo. Hating kapatid. Sagot niya. Saan? Saan mo ipopost yung mga magiging videos natin? Tanong ko. Sa X OnlyFans at sa TG ko. Ano game ka? Tanong niya. Sige.
Deal! Sagot ko. Naging collab partner kami ni Seryo at doon nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unting dumami ang followers ko sa X at mas nakilala pa ako ng mas maraming tao. Hindi nagtagal, nagkaroon na rin ako ng sarili kong subscription-based na TG channel. Sa una, konti lang ang sumusuporta. Pero habang tumatagal, tuloy-tuloy ang pagdami nila. Hanggang sa umabot ako sa 200 subscribers, bawat isa nagbabayad ng 350 monthly subscription. Doon ko na-realize, ibang level na ito. Mas malaki na yung kinikita ko kumpara sa sweldo ko sa call center. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip at nag-resign na ako sa call center. Collab partner lang talaga kaming dalawa ni Seryo. Wala naman akong balak na pumasok sa kahit anong mas malalim na relasyon. Bembang lang. Trabaho lang. Walang attachment. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala ko siya, mas nagiging komportable ako sa kanya. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nahuhulog na pala ako sa kanya. At pareho pala kami ng nararamdaman, naging boyfriend ko siya. First boyfriend at naging boyfriend din niya ako. Pero hindi naging madali ang relasyon namin ni Seryo. Kahit naging kami na, tuloy pa rin siya sa pakikipag-collab sa iba. Nung una, tinanggap ko. Dahil doon naman kami nagsimula. Walang label, walang expectations. Trabaho lang. Pero habang tumatagal, nagbago ako. Hindi ko na kayang makita siya na may kasamang iba. Hindi ko na kayang isipin na yung mga bagay na ginagawa namin, ginagawa rin niya sa iba. Unti-unting napalitan ng selos ang pagiging okay ko dati. Dumating ako sa punto na gusto ko na siyang pigilan, na ayoko na siyang makipag-collab sa kahit sino. Gusto ko, akin na lang siya. Please, tama na. Ayaw kong makikipag-collab ka pa sa iba, sabi ko. Nagtatalo kami sa loob ng kondo niya kasi meron proposal sa kanya, tapos tinggap niya. Last na ito, promise. Sagot niya. Puro ka naman last eh. Ilang beses mo nang sinabi yan. Hindi na nga ako okay sa ginagawa mo. Sa ginagawa natin. Nasasaktan ako kapag nakikipagbimbangan ka sa ibang tao. Hindi ko na kaya. Sabi ko, habang umiiyak. Wala namang attachment eh. Trabaho lang ito. Saka alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sabi niya. Kahit na. Ayaw ko. Please, tumigil ka na sa ganito. Sabi ko, patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Bahala ka dyan. Sagot niya, tapos naglakad siya palabas ng pinto. Sige, pag lumabas ka dyan, sa pinto na yan. Sinasabi ko sa'yo, never mo na akong makikita. Maghiwalay na lang tayo. Sabi ko. Huminto siya sa paglalakad tapos tinignan niya ako. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siya. Nakatayo, parang may iniisip. Tapos, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. At sa isang iglap, binuksan niya ang pinto. At lumabas. Naiwan ako na umiiyak. Sa sobrang galit at inis ko, hindi na ako nag-isip pa. Nag-impake ako ng mga gamit ko at umalis sa kondo niya. Sa kondo kasi, niya ako nakatira na simula nang maging kami. Umuwi ako sa amin. Halos 1 linggo ko siyang hindi kinausap. Kahit paulit-ulit siyang nagsusorry. Kahit sunod-sunod ang messages at tawag niya. Hindi ko pinansin. Pero dahil marupok ako at mas mahal ko siya kaysa sa galit na nararamdaman ko, pinatawad ko siya. Pinili kong maniwala ulit. Bumalik ako sa kondo niya at nagsama ulit kaming dalawa. At doon, sinubukan naming magsimula ulit. Hindi na kami bumalik sa dating buhay. Unti-unti naming iniwan ang mundo na kinasanayan namin. Wala na kami sa outer world. Hindi na ako nagpo-post ng mga videos. Sinarado ko na rin yung TG account ko at iba pang account. Nagdesisyon kami ni Seryo magtayo ng sarili naming negosyo. Isang coffee shop. May sapat na kaming ipon para magsimula. At sa unang pagkakataon, pareho na kaming may direksyon. Naging maayos ang takbo ng business namin ni Seryo. Tahimik, steady. At higit sa lahat, mas naging maayos ang relasyon naming dalawa. Wala nang ingay. Wala nang gulo. Akala ko,
Okay na ang lahat. Akala ko, finally nahanap na namin ang happy ending na matagal naming hinintay. Pero isang araw, bigla na lang nagkasakit si Sergio. Nilagnat siya ng mataas, nanghihina, hanggang sa kinailangan na siyang i-confine sa hospital. May mga rashes na nagsimulang lumabas sa katawan niya at habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Sinabi ng doktor na magpa-test siya dahil possible na infection yun na nakuha niya mula sa pakikipagtalik. Dumating yung araw na kinatatakutan namin. Lumabas na ang resulta. Positive si Sergio sa Human Immunodeficiency Virus. HIV. Parang tumigil ang mundo namin. Hindi niya matanggap. Hindi ko rin matanggap. Hindi ko alam kung anong iisipin. Kung anong mararamdaman. Takot, galit, lungkot. Halo-halo. Dahil sa takot, nagpa-test din ako. Mabilis ko rin naman nakuha ang result. Negative ako. Doon ako mas lalong nadurog. Kasi safe ako. Hindi ko matanggap yung nangyari kay Sergio. Ang daming tanong sa isip ko. Ang daming paano, bakit, at kailan. Pero sa kabila ng lahat, alam ko naman ang totoo. Alam ko naman na galing kami sa isang gawain na pagbebenta ng laman. Nalulungkot ako para kay Sergio. Ang daming doubt sa isip ko. Iiwanan ko na ba siya? Or magstay ba ako sa tabi niya? Hindi ko alam. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong manatili. Pinili kong hindi siya iwan sa panahong pinakakailangan niya ako. Naging maingat kami sa bawat galaw namin. Mas naging conscious. Mas naging responsable. Unti-unti, inayos niya ang sarili niya. Sinamahan ko siya sa laban niya. At habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang liwanag. Hanggang sa dumating sa punto na sinabi ng doktor na undetectable na siya. Nandun pa rin yung virus sa katawan niya, pero maliit na ang chance na makahawa siya at mas lalo kaming mag-iingat na dalawa. In life, every decision we make carries consequences. Some we can see right away, and some that only reveal themselves when it's already too late. We all chase happiness in our own ways. Sometimes, we choose what feels good in the moment without thinking about what it might cost us in the long run. And the truth is, there are moments when we do things not because we want to, but because we have to. Because we're struggling. Because we need money. Because we're trying to survive. But even then, no matter how valid our reasons are, our choices still come with consequences. Let this be a reminder to everyone. Be careful with the decisions you make, especially in your most desperate moments. Be mindful of the life you live, even when survival pushes you to your limits. And never take your health, your body, and your future for granted. Because one decision, just one, can change everything. And while love can stay, while people can choose to remain, not all consequences can be undone. So choose wisely. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.